So ayun na nga, dahil pinatawag tayo sa school ni Ate Aska at meron ako isang paboritong recycle shop na malapit doon sa eskwelahan nila, ay talagang sinasadya ko to kahit na paggabi na. At isang oras na nga lang dahil magsasarado na sila. Bakit paborito ko dito? Kasi bukod sa malaki na siya, ang gaganda pa ng items sila, ay ubod pa ng mura. At dito nga nakahanap tayo ng mga lalagyan ng mga baso dito na kung saan ang gaganda nila guys, mga panchaa, pero piso-piso lang yan. Tapos merong mga panchawang mushi o yung parang steam egg na panggawa. Tapos yung mga plato nila ang cute talaga guys. Kaya lang pagka tinitingnan ko ang isang item lately, talaga iniisip ko kailangan ko ba to o hindi, may paggagamitan ba ako nito o wala. Kasi nga nagtatapon nga ako ng gamit tapos nagbibili na naman ng lolo. Papagalitan na naman ako ng lolo. Napakadami yung choices dito, kaya yung mga nakikita nyo sa Pilipinas, dito lahat yun ang gagaling sa Japan at napakaganda rin naman at alam nyo ba ang mahal din ng pag binibili. Tapos pag kailangan nyo rin ng mga kimono, dito makakita rin kayo at alam nyo ba yung mga boxes. Minsan para ka nagta-treasure hunting dyan, meron din mga mamahaling gamit na nakasiksik dyan. Katulad ng kaibigan ko nakabili siya ng isang branded cellphone case na saktong-sakto sa cellphone niya talaga. iPhone pa yon guys. Kagalingan lang sa pagkalkal, kumbaga minsan may samod, minsan wala ang lola nyo. Kaya lang ito para lang mapakita ko sa inyo, kaya nagkakakalkal tayo. Kasi lately ang gusto ng lola nyo, bumili talaga ako ng mga rubber shoes, at least meron sana akong 3 palitan. Kasi nga ang hirap pagka pare-parehong puti tapos hindi mo nalalaban, madumihin talaga. Tapos may nakita ang lola nyo dito na isang apron na bagong-bago pa talaga, brand new siya guys, at napakamura lang niya, 500 yen. Alam nyo ba, napakamahal din ng mga apron dito, 3,000 hanggang 5,000 depende sa brand at design. Mahilig talaga ako sa apron kasi nga palaluto tayo dito sa Japan, normal na nag-i-apron ng mga nanay kasi nga pinaka-uniform nila yan sa bahay para hindi nadudumihan at hindi tayo nagiging amoy ulam. Tapos meron pa nga iba niyan, may mga design talaga yung parang mga costume talaga. Meron pang isang brand ako nakita dito na napakamahal niya talaga, lapad yung presyo. Yung mga design niya naman ay pang mga ballroom or pang mga party, pero ginagamit yun talaga ng mga nanay ng mga class. Tapos dito super shock ko talaga guys, ang mumura ng mga cabinet nila dito, yung mga lagayan ng mga plato. Ayan nga, nakita natin 4,000 na yen or sa peso mga 1,600 pesos lang. Yes, totoo yan. Tapos yung 3,000 yen nga lang kung makikita niyo yan, mga nasa 1,100, 1,200. Ayan, ito, ganun din ang presyo niya, 3,000 lang din or nasa 1,100. Kasi sabi ko nga kay Papa, kung malapit lang to sa bahay, gusto kong bumili talaga kasi nga ang laki-laki niya at ang ganda niya kasi mas mataas siya, kumbaga mas marami kang mailalagay. Tapos ang gagawin ko lang, pipinturahan ko lang siya ng puti. Tapos bigla akong may nakita dito na basket guys na tamang-tama kasi gusto ko magbigay ng regalo kay ate Tati na halaman na wish niya nga. Na monstera natin na napakalaki niya na nga. Pero sabi ko nga sa kanya, pag indoor maganda kasi yun kung merong basket na lalagyan para naman mas presentable tingnan. At ito pa nga isang cabinet, 3,300 yen lang. Napakamura talaga guys, di ba nakaka-amaze yun yun, 1,200 lang yan o 1,100. Napakalaki na niya. Tapos ang sarap-sarap niyang gawing puti. Oo. Usually mga ganitong cabinet ang gagaling yun doon sa mga dinemolish na bahay o yung mga nagpapagawa ng bahay na gusto na nila ay palitan lahat ng kanilang gamit. Minsan yung iba naman ay naglilipat at hindi na kailangan yung mga cabinet nila. Katulad namin dati nung unang-unang lipat namin ni Papa, iniwan namin lahat ng gamit namin at pinatapon na nga lang. So yun yung mga yan, kaya mura lang sila. Basta sobrang tuwan-tuwa ako dito sa basket na nakita ko na to kasi alam nyo kung bakit yung dating napuntahan namin na recycle ni Papa, nabudol ako, ang nakasulat dun ay 800. Pero nung binayaran namin sa counter ay 4,500 yen dahil nagkamali lang daw yun ng paglagay ng tag price. Pero hindi na ako makaangal kasi type na type ko talaga yung basket. Tapos kapag gusto nyo din ng mga jar, marami rin sila dito. Mas makakamura kayo dito kaysa bumibili kayo ng mga bago. Yun nga lang ay kaway-kaway kayo dyan. Tapos kadalasan yung may-ari niyan, tegi na. Tapos dito naman sa isang sulok, nakakita naman ako guys ng isang cabinet na gustong gusto kong bilhin. Kaya lang ang problema ay wala na ako talagang pagpwestuhan at nagtatapon na nga talaga ako ng mga gamit. Kasi naisip ko sa kanya, napakaganda niya paglagyan ng mga artwork o yung mga gamit natin ng pang artwork kasi ikot ka na lang ng ikot, katulad yung para mga lalagyan ng ballpen, ng paintbrush o pwede din paglagyan ng mga maliliit na collection yun ng bag at kung ano-ano pa. At napakamura nga lang niya, mabibiling mo lang siya ng 4,000 yen o nasa 1,600 yen o 1,500 yen. Ang maganda dito kasi guys, bagong-bago pa siya. Ayan o, pwede din siya paglagyan ng mga libro ng mga bata o ng mga CD rack nyo, yung kung ano yung mga collection nyo. Ayan, kasi ikutin nyo na lang, tipid niya sa space. Mas maganda rin siya kung pambata, yung mga lalagyan ng mga stuffed toys ng mga anak. Tapos marami din silang damit dito. Syempre may mga pambabae, panlalaki, pambata at may mga pambaby din. Kaya lang wala nga sa mood yung lola nyo maghanap-hanap ng mga damit ngayon kasi nga nagtatapon talaga tayo. At meron nga tayo nakita dito na ratan na shelves na kung saan ay lagay ng TV at bet na bet ko siya guys. Kaya lang maganda to sa mga parang bahay bakasyonan kasi nga ang cute-cute niya. Tapos ratan pang summer ang ano niya, datingan niya. At ayan, ang mura-mura niya lang din, nasa 1,200 lang din ang presyo niya. O diba pak, mabibili mo ba yan sa Pilipinas? Kaya alam niyo na kung bakit yung mga recycle dito na pupunta sa Pilipinas. Pero ang masaklap nga lang, napakamahal binibenta sa atin. Tapos ang isa pa nga pala sa gusto kong mabili dito ay yung sampayan kasi nga 3,000 dun sa may Nitori o yung brand new na pagbibili na natin. Baka sakali mas mura dito kasi ayaw kong payagan ni Papa bumili dahil may washing machine naman daw. Nababagalan kasi ko guys mag-dry lately kaya gusto kong magsampay na muna sa labas para hindi ako natatambakan ng damit. Alam nyo ba na mas
mas bet na bet ko naglilibot sa mga recycle shop kaysa naglilibot ako sa mga department store. Dito ba kumbaga ay para ako nagte-treasure hunting guys, kasi nga meron ka nakikitang items na mahal kapag ka bago mong binili, tapos ang mura-mura lang dito na halos ipamigay na lang. Pero syempre hindi lahat mura, meron din mga mahal. Tapos ang nakakatawa dito guys, meron may mga bread maker, meron din silang pancake maker, at eto nga taiyaki maker naman nakita natin. Sabi ko bakit hindi ko pinili kasi 800 yen lang naman. Kasi gusto nga namin gumawa ng taiyaki kung saan ay yung isdang hugis na pancake na may palaman na munggo sa gitna. Tapos meron nga tayong nakita dito na bread machine. Ito yung katulad ng sa lola nyo na gawaan ng tinapay. Ang maganda sa mga ganito guys, bukod sa nakakapag masa na kayo ng tinapay na hindi kayo napapagod, ay pwede nyo iwanan yung tinapay yun dyan at makagawa kayo ng tinapay na mismo na shokpan o yung tinatawag na loaf bread sa atin. At ayan nga, napakamura lang niya sa peso ay 1,000 pesos lang siya, 2,750 sa yen, 'di ba? Panalo. Pero wag kayong umasa guys na magiging matagalan 'yan kasi ang brand niya ay hindi ko kilala. Ayan, kahit yung mga rice cooker 4,400 lang o nagkakahalaga lang siya ng mga 1,800 pesos. No, napakamura lang niya. Yun para sa mga gustong gumawa ng black garlic. Yun nga lang, kapag nagpabili kayo ng mga ganyan dito sa Japan, ang magiging kuryente nyo dapat ay mayroon kayong 110 na transformer. Medyo mahal din yun guys. Depende para rin kasi yung bibili yung transformer sa watts na gusto nyong gamitin. Katulad na itong ating rice cooker, medyo mataas ang watts niyan. Kaya medyo pricey din yung mga transformer. Pero ang tipid yan sa kuryente guys. Tapos ito isa sa mga gustong mabili yung medyo matataas na upuan kasi nga medyo tumaas yung lamesa namin, gawa ng iba yung ginamit natin kahoy, medyo mas makapal. Kaya medyo mababa yung upuan namin. Tapos ito may mga urukan din ng mga upuan dito. Yun nga lang ay presyo lang din siya. Pareha sa Pilipinas. Tapos meron ako nakita dito. Kita ko dito sa upuan na to guys. Ayan, 3,850. Tapos meron na siyang table na kasama. Ayan. Kumbaga, para ka magko-coffee dun sa living area namin. Meron akong isang maliit na space dun kung saan dun ako gumagawa ng artwork. Ang sarap niya sanang bilhin. Kaya lang si Papa lagi nakakontra pagka ganyan gusto kong may bibili na ako. Kasi nga nagtatapon daw kami ng gamit. Ba't daw ako bili ng gamit? Tapos hanggang sa naalala ko, gusto ko nga pala tumingin ng rubber shoes. At andito nga tayo sa sports area kung saan ay meron namang mga pang golf at iba't ibang klaseng pang gym kung gusto niyo magpapayat. At meron din sila mga tent dito kapag mahilig kayo sa mga camping. Ayan. Tapos ang dami dito yung humidifier guys. Kasi mataas nga ang humidity dito sa Japan. Kaya halos lahat ng bahay dito ay gumagamit talaga. Ayan, meron din mga pampaganda, yung pang steam sa mukha. At meron din kayong mga mabibili dito ng mga pang heater kapag ayaw yung gumamit ng aircon. Meron mga digas. Tapos marami rin kayo mabibili dito yung mga vacuum na katulad yan. Para sa kama guys. Alam niyo ba dito sa Japan, iba yung ginagamit kong vacuum sa kama at sa sahig. Syempre magkakaiba yun para magkaiba yung bakterya nila, di ba? Lalo na yung mga insekto sa mga kama natin. Tapos nagtataka ko dito bakit ang mura-mura nito guys. Ayan, meron 300 yen or 100 pesos lang siya sa peso. Meron tagpa 500 yen. O diba, ang mura lang niya, 200 lang yun sa peso. Tingnan nyo. Tapos parang gusto ko nga itong bilhin kay Ate Aska kasi bagay ito sa pagkataon niya. Tapos ang maganda pa dito guys, bagong-bago pa, parang hindi masyadong nagamit. Usually kasi yung mga gamit sa mga recycle shop na nakikita nyo, kadalasan dyan yung mga model din sa mga department store kapag hindi nabenta, dito din yung bagsak. Tapos wala ng mga kahon. Tapos ito nga yung Vidal Sassoon guys na dati ang bili ko nito, napakamahal. Tapos ito tingnan nyo, ang mura lang 1,650 yan lang. Yun guys ha. Tapos siguro sa mga presyo yan ay nasa 650 pesos, 700 guys. Tapos ito talaga isa sa mga pangarap ko, yung robot na vacuum guys. Kasi nga medyo magiging komportable ang buhay kapag may taga-vacuum ka na hindi ka kinakailangan mag-vacuum araw-araw. Alam, medyo pricey pa siya kaya hindi care ng lola nyo unless bigyan tayo ng Ate Tati. Shoutout Ate Tati. Tapos dahil malapit na kami magkita ni Apo, gusto ko siyang tingnan sana ng damit. Kaya lang nung nagtititingin nga ako ay hindi ko na nga sure yung kanyang sukat. Kaya sabi ko pagdating niya na lang ulit tayo bibili ng damit ni Apo. Kasi ang mura guys. Tapos ang popogi ng mga damit dito. Ayan kung makikita nyo. Ito nga parang bet-bet kong bilhin sa kanya kasi ang ganda niya sana na pang photoshoot. Yun nga lang ay hindi ako sure kung kasya to sa kanya. Kaya sabi ko pag meet na lang namin ulit ko siya bibilihan. Alam niyo minsan pagka mga pambatang damit masarap bumili sa mga recycle shop kasi bukod sa ang gaganda pa nila bagong-bago pa ay napakadali lang kaliitan ng mga bata. So sayang, ang tulad nung last time na nagbibili ko ng mga damit niya, halos hindi niya nasuot, halos natapon ko na lang guys. Kasi nga sabi ko nga sa inyo, pag bata nakakahinayang bumili ng bago kasi isang beses, dalawang beses lang nila masusuot talaga yan. Kaya yung mga recycle na pambata dito na damit minsan ay mga bago pa. At ito nakakita tayo ng belt bag
dito kung saan ay pangharapan sa Pilipinas. Kasi kadalasan guys, kapag meron akong mga dalang belt bag sa Pilipinas na arbor, at lalo na yung mga branded ko, na ipamigay ko na rin yung mga ginagamit kong belt bag, at ayoko na rin nagagamit ng mga branded na bag. Gusto ko yung parang mga simpleng katulad lang nito, tagpa 500 yen. Pinagtsatsaga na yan na lola nyo para pag may umarbor, edi ibibigay ko na lang sa kanila. Tapos ito naman mga bag na to guys, ito yung mga ginagamit kapag kami mga kasalan, mga special event, isang beses, dalawang beses lang ginamit, sa katambak na. Alam nyo bang, kita ko sa mga ganito, pero syempre ang pinipili ng lola nyo ay yung mga unique design. Actually, kahit na hindi ko to ginagamit guys, bumibili ko ng mga ganito pang collection ko. Ewan ko ba, tuwan-tuwa ako, kahit na nakatambak lang naman din siya sa bahay ko, katulad nitong clutch na to, tuwan-tuwa ako. Kaya lang kasi medyo faded na yung pagka-silver niya, kaya hindi ko to binili, pero ang mura lang yan guys. I don't know, 300 o 500 yen lang siya. Tapos meron ako nakita dito na meron din ako nito guys, pero ibang kulay. Ayan, cute na cute ako dito kasi 300 yen lang siya. Ang magkakasya lang dito ay lipstick at pamahipay. Yes, tama-tama to kapag kami mga atinan kayong kasal. At na-imagine ko nga malapit na yung kasal ni Ate Reginio. Kaya plan ko na umaten at ito yung gagamitin natin kasi napaka-social niya. Ayan, although hindi kasya yung cellphone at sinukat nga na lola niya. Pero ganun pa man, binili natin to kasi nga one of a kind yung mga ganitong design. At kung ikaw naman ay nagdadalaga-dalagihan, ayan, pwede kayong bumili ng mga ganito. Pero syempre, mga teenage lang yung kanyang mga design. Kasi ito naman napaka-simple lang pero napakamahal niya. Pero syempre hindi binili ng lola niyo yan. Kasi leather siya kaya siya mahal. At kasi may kakilala ako na gustong-gusto yung mga ganitong design kaya napatingin lang yung lola niya. Tapos meron ako dito guys nakita. Gandang-ganda ako dito sa rubber shoes na to. At alam niyo ba, bihira akong mahilig sa mga ganitong parang green. Tapos sinukat nga ng lola niyo guys, napakaganda sa paa. Yun nga lang ang sukat niya ay 23. Bet na bet ko talaga siya. Kaya naman ang ginawa ng lola niyo, pinicturean ko siya para mahanap ko kako siya sa Amazon. At alam niyo ba ang presyo niya guys, nagkakahalaga ng isang lapad mahigit. Kaya hinayang ako bakit isang centimeter lang yung kulang niya at hindi ko pa nabili, no? Kasi kung pipilitin ko to sa paa ko guys, baka hindi naman ako makalakad kasi nakabaluktot yung mga daliri ko. Ang ganda-ganda pa naman niya. At isa pa to. At ito naman nakita natin na gustong-gusto din ng lola niyo yung Converse naman na to na parang sinelas kasi mahilig ako sa mga rubber shoes tas ginagawa ko sinelas. Kasi nga para hindi nangingitim yung mga daliri natin sa paa. Pero ang laki naman niya sa akin. At ito nga binalikan natin kasi para pahanap ko kay papa kung ano ang model niya. Tapos hindi ko kasi kilala yung brand niya. Tapos pinahanap ko nga, ayun nga, nakita natin yung presyo. So nagdadalawang isip yung lola niya pero bet na bet ko talaga siya. Kaya lang isang lapad. So kung bibili mo yun, 7 lapad din yung naging mahal niya, diba? Dahil kung ito lang ay 3,000 lang ang presyo niya. At may nakita rin naman tayong Air Max, kaya lang ang mahal naman niya. Tapos ang laki pa sa akin. Tapos yan, may nakita rin tayo na boots. Kaso meron na nga tayong ganito na dati regalo sa akin ng biyenan ko. Wala lang, gusto ko lang kung may spare. Kasi mahilig ako sa mga boots ngayon na medyo maiigsi lang. Kasi nga para madaling maghubad kada nagdadrive ako. Kasi hindi talaga ako nagdadrive na nakasapatos. Tapos ito nga, nakita ko na naman to. Hindi ko rin kilala yung brand niya. Pero nung sinearch ko nga rin ay mahal din ang presyo niya. At napakaganda rin niya sa paa. Sayang hindi ko rin siya binili. Bakit hindi ko ba siya binili? Ewan ko sa sarili ko guys. Nagdadalawang isip akong gumasos talaga lately. Alam niyo, pagka naglilibot ako sa mga ganito, minsan gusto ko magtagal talaga ng higit sa 1 oras. Kasi nai-enjoy ko talaga guys. Kahit na minsan hindi ako bibili talaga. Yung tingin-tingin lang masaya na ako. Tapos ito nga yung mga damit nila, nakikita nyo to, yung mga pang medyo agaw init lamig na. Ang mumura lang 165 yen lang on mga nasa 60-50 pesos lang siya ang isa. Ayan. Sayang nga lang yung mga anak ko katulad ni Akari at Ate Aska nyo, hindi talaga nabibili sa mga recycle. Ayaw talaga nila bumibili ng mga second hand. Kahit na sabihin mong malaki ang natitipid sana nila dyan, yun nga lang, maaarte, gusto pa ay bago. Alam nyo, hindi lahat ng recycle dito sa Japan ay mga lumang damit ang makikita nyo. Kadalasan kapag ang lola nyo namibili ng mga damit, ang nabibili ko ay talaga may mga tag price pa na galing sa mga department store, minsan sa mga boutique shop. At may mga brand talaga guys. Kasi nga hindi lahat ng mga damit na napupunta sa mga recycle shop ay mga pinaglumaan. Kadalasan yung mga galing sa department store kapag old stock na, dyan na rin sa recycle shop tinatambak. Tapos guys, ito yung mga nabili ko kahapon. Ayan, ubusan ako sakto ng cup na maliliit. At ayan nga, nakabili tayo. Goju, go, yan lang ang halaga niya. So, ang dami kong binili. Kasi sa Daiso guys, 110 na din to. Ito, 55 yen lang. Ayan. So, bumili ko ng worth 500 yen. Napakadami niyan guys. So, matatagalan na natin ito bago maubos. Sa resin ko lang to gagamitin. Kasi I think luma na to, kaya kulay brown na siya yung kulay niya, no? Kaya pang resin lang talaga to ng lola. Maliit na ganito. Tapos, binili natin kahapon yung nagustuhan ko na apron. Ayan. Ang cute-cute niya guys. Tapos, brand new siya. Ayan o. Yung original price niya usually, yung mga ganito, sanseng yen. Ayan. Ang cute niya o. Pang ano, madam. Ang cute. Tapos,
Jajang! Nakita na ako kasi dito. Papakita ko sa inyo mamaya. Next time, i-flex ko sa inyo yung mga collection ko ganito. Wala lang, hindi ko naman siya ginagamit. Pero cute na cute lang ako sa kanya. Ano to, yung mga pang formal lang pagkasal. May mga aatinan ng mga special party. Ang cute niya kasi. Tapos one time lang ginagamit actually. Bumibili sila ng ganyan. Tapos wala na. Tatapon na nila. So ako, for me, sayang. Ang cute-cute kasi niya, unique siya. Ayan o. Umalay mo, pagdating natin sa Pilipinas, na-invite tayo sa mga vlogger award. Oh, di ba? May bag na yung lola nyo. Pak, 500 yen. Di ba? So ako, aatin mo na ako sa mga party-party na ganyan. Hindi na ako gagasa ng mamahalin. Pero, susiguraduhin kong elegante ang itsura ng lola nyo. Wow! Ang cute! Di ba? Pangharabas na belt bag, ayan, 550 yen lang din. Kasi madami kung naging bag sa Pilipinas, puro na-arbor guys. At least ito, 500 yen pang laspagan. Ma-arbor man to, hindi na ako manghinayang. Wala na akong belt bag kahit isa, alam nyo ba? Lahat ng belt bag kong inuuwi sa Pilipinas, na-arbor. Tsaka pinamigay ko na rin sa mga fans yung mga belt bag. Tapos ito naman yung basket na nakita na ko kasi alam nyo, meron akong ganitong basket. Ang mahal ng bili ko. Akala ko nung una ay 800 yen lang. Nung binabayaran na namin 4,500 pala yung presyo niya. Nagkamali daw dun sa sa tag. So eto 500 yen lang guys. Hindi na ako nagdalawang isip. Binili agad ng lola nyo. Ayan. Oh. Ang ganda kasi magbibigay tayo ng halaman kay Ate Tati saktong-sakto. Mas maganda kasi yun kapag ka nakabasket. Ayan, 'di ba? Ang sosyal.